Maayong gabi sa tanan. Salamat sa awit na gihatag. So, ganina, study ta ganina may tungod sa the keys of the kingdom of God. So, ato nakitaan dito ang progressive revelation of truth na gina-revealed ang mga kamatuoran gikan pa sa panahon ni Noah, kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, hantod sa katapusan, hantod sa headquarter, abutas headquarter. So gipangutana ni tatay, kitubag na to ganina, pero unsa man gyud mensahe sa bisyan. Ang Mount Carmel, ang iyang trabaho na na-accomplish to produce the rod, ikuan ang rod. Kay didto man sa Carmel si Brother Hotep. Ang mensahe sa bisyan, mao na siya ang binding up the rod o bind up the testimony. So gusto na ko na emphasize karon sa gyud ni siyang binding up the testimony. Kay lisod mo dawat sa usa ka butang nga wa gyud nato masabti. Nindot kaayo nga masabtan gyud ingon nga Bayesian believers kung sa ang function sa Sakarayapur. Kay kung dili nato na siya masabtan, magkawindang-windang tas tumoy. So mao na siya atong tun-an ang binding up. Muisgot gani tag binding, mura siya og kanang naay mga libro ba, mga kamatuoran nga imong kuan sama sa libro gani na imong gisagol-sagol gihimo nimo usa. Amo na siya daghan libro pero gihimo nimo siyang usa. O sa dili pa ta moadto, ato na ning basahon. Kining giingon diri sa 1TG number 27 page 8 nagingon. Now it is up to all of us individually to decide whether we should hear the voice of man or the voice of God's rod. This is now everyone's test, and it must be everyone's concern. For one of these two voices, the voice of man or the voice of God's rod, will determine everyone's destiny. So kinahanglan maka-detect yun na voice of God na siya, voice of God's rod, kay mao na siya ang modetermina kung sa atong destiny, sa ato bang kumbaga kung nagbiyahe ta padung ta og baybay, tingalig padung na ta og kuan, padung na ta og Isabel o saba, either for eternal death or for eternal life. So mo na siya ang kaimportantihan sa atong pagpaminaw kay boys man ang gisgutan diha. So test na sa atong tanan, dili ingon na mga Bayesian believers na ta o rod believers na ta. So tungod kay daghan man ang naminaw sa rod. Usa sa importante na masabtan nato ang voice of God, kung kinsa karon ang voice of God. Kapag nakakunik ka sa gitawag nga rod o masabtan nato ang golden bowl. Ang golden bowl maguna siya, nagkuha na siya sa teaching gani. Teaching. Ang voice message na siya, teaching gihapon na siya. So, binding up the rod ang sa Bayesian. Kapag masabtan nato ang Sakarayapur, gingon po sa Review and Herald sa July 6 na 1905 paragraph 14 nga the golden oil gikan na sa two olive trees which the two olive branches empty through the two golden pipes for the perfection of the characters of God's people will be imparted to you. Subot pasabot ang atong pagkuha og oil o kanang oil of truth, unadulterated truth, nagikan gyud sa golden bowl ngadto sa two olive branches o two golden pipes, mga interpreters, Sister White and Brother Hotep, for the perfection of characters of God's people. Subot pasabot pag dili ta makakunik didto sa gitawag nga golden bowl sa tasa,
Ingon sa one answerer na cauldron of hell o gitawag nga cauldron sa terminology ato. Musuyop lang ta didto sa dili gikan sa golden ball o na inspiration. So kapag makakonekta ana nga oil, mahimo day ang perfection of character sa katawan sa Ginoo. Subot masabot kana nga oil nga atong makuha mao na ang himo sa ato nga tinuod nga Kristiyano ug makuha nato ang character of God. But pasabot sa sayop nga pagtulunan, sa sayop nga grupo, walay perfection of character. Kay teaching manggod ang basihan diha. Teaching. So, kapag makakonekta ka na nga oil, mao na ang maka-perfect sa karakter sa bayan, sa iglesia sa Ginoo. So, testimonies. Ang gisugo mao ni siya. Isaiah 8:16. Binding up the testimony, seal the law among my disciples. Sabot po sabot. Hugpungon mo ang kamatuoran. Hugpungon. Sama na siya sa nag-ani ka, nag-harvest ka humay o sa panasya, trigo, nga sa mag-harvest, ibilin niya dito sa kilid ang niyang na-harvest, harvest na po siya. Nay mo gather ana. Hugpungon niya to, usahon, higtan. Muna siya ang binding, murag ana siya. Ang mga na-harvest, iyang kuhaon, butang sa usahon, tapos hugpungon. Binding up the rod, hugpungon mo ang kamatuoran. Patiki ang kasuguan, taliwala sa akong mga tinunan. So, kinahanglan yun, kana mo'y atong buhaton. So, atong tunan, unsa nang gitawag nga testimony. Sell the law among my disciples. So, mao na siya. So, mao na siya ang ilustrasyon nato sa pagbinding. So, ang makamatuoran, gihugpong ang makamatuoran. So, naay tulo ka manifestation ang Holy Spirit sa inspiration. Una, gitawag na siya revelation. Ikaduha, sama sa damgo ni Nabucodonosor na ipagpadayag, kita siya og revelation. Ikaduha, muna gitawag nga interpretation. So, di-interpret ni Daniel na nagdamgo si Nabucodonosor, tapos gipasabot ang interpretation, gi-interpret ni Daniel. Dili sa iya, kundi gihatag si Ginoo. Ang ikatulo, pagpadayag, binder o gihugpong na siya. So, kana nga tulo, kinahanglan masabtan na to na. Una, revelation, interpretation, and binding. Ang binding, wala siya mag-interpret. Iyarang gihugpong ang kamatuoran. Iusara niya siya, niusara na niya. Kaingon dire, find your explanation in the bowl, and you will have no trouble in knowing the truth or of avoiding the very ready trap of deception. Ana. So, kinahanglan ang atong mga explanation to as a bowl. Karon atong tunaw sa may bowl, no? Asam na siyang tasa na golden bowl. So, sa atong gibasa ganina, ang binding up the rod, kini, hugpungon mo ang kamaturan, na ay komentary si Brother Hotep ana. Anay komentary, mabasa ni siya sa 1TG at 2TG number 41, page 21, paragraph 3. Naggisgot ni siya sa iyang mga disipulo. No, na ang kana nga disipulo na ana siya ay prinsipyo. Ingin dire, a disciple is one who follows Christ on in divinely revealed truth, which he accepts not because others do or do not, but because the Father which is in heaven has through his Spirit personally convinced him of it. Mateo 16:17, because independent of what others do
or say he is personally persuaded by the Spirit. So ang disipulo day sa Ginoo nga tinuod, musunod gyud na siya kang Kristo on in divinely revealed truth. Sunod yun na siya sa kamatuoran, kung asa ang kamatuoran. Stay in the middle of the road, di ka mo una sa kamatuoran, di pud ka mo paluyo, di ka mo kanan, di hagid ka sa tunga. So, ang tinuod na disipulo, mudawat siya, dili kay midawat ang kadaghanan. Oh, wala siya midawat, kay wala pud midawat ang mga leader. So, midawat siya tungod kay gigihan siya sa amahan. Sama kang Pedro kanina sa atong gitun-an. So, naagyod siya ay kanang individual nga pag-desisyon. Wala siya midesisyon kay ang iyang suod na higala, midawat. O, bisan wala siya magtuon. Basta kay midawat ang iya, nagsalig na siya dito at bright man gud to si ano, bright man to. So, nagtuon gyud to. So, tawat siya, dawat pud ko. So, dili ana. No? Unsay gingon dire? And the testimony is His living word passed on by His chosen and Spirit-filled messengers. So, ang testimony, ang buhi nga na pulong, gipasa, dito sa gipili nga Spirit-filled messengers, mga mensahero. The Spirit of Prophecy. So, gitawag to siya, Spirit of Prophecy, ato na siyang basahon niya, at work, pinadayag, 19 Gs. Hence, is to wind up the testimony among His disciples is to confirm the Spirit of Prophecy among them and them only. Subot pasabot, ang binding up among His disciples is to confirm. Bot pasabot, para ba anang naakay nabatian na unsa tong balita na nahitabo. So imong kumpirmahon kung tinuod ba o dili. Dili ingon na pag nakabati ka og storya, tuod na yung ka, mo da ito, kuan day na siya, ana. Imong kumpirmahon. Ang binding up the testimony among His disciples is to confirm. Kumpirmado, brad. Baka kumpirmado, tinuod. So, ang pag-bind up sa testimony, gi-confirm nimo na kana siya, tinuod. Kinsa may mo confirm? Ang katubang nagsulat sa testimony o yung mga tao? So, ingon dire, the Spirit of Prophecy among them and them only. And to zeal the law among them is to have the law authorized and fortified by truth, to have them see necessity of keeping it and have them calmly say. Subot po sabot, ang testimony diha na ang mga disipulo niya, sa iyang mga disipulo, is to confirm the Spirit of Prophecy. Makumpirma nimong Spirit of Prophecy. Karon, dirito sa 23, volume 23. Ano? Lapas mata ganina. Nalaktawan man to. Okay? Dirita sa Spirit of Prophecy. Sa maning Spirit of Prophecy na ikumpirma. Sa Golden Bowl, Spirit of Prophecy. Ang Spirit of Prophecy o Espiritu Stagna, ingon sa mas nakasulat, Golden Bowl, Spirit of Prophecy Publication. The two golden pipes, God's inspired interpreters. Kinsa ang interpreter? Si Barhotep ra ba? Ang interpreters, dili lang si Barhotep. Si Sister White interpreters. Wa kay mabasa sa tibuok rad na si Ellen G. White, visionary prophet. Wa kay mabasa na. Nakailay mabasa small portion small portion na sa sulat ni Sister White na nakakita siya vision. Pero interpreter si Sister White, dili siya visionary. Ang two golden pipes, nagrepresent na siya kay Sister White Barhotep, doon dito tagasuyop sila, og oil sa two olive trees na Old New Testament, interpreters na siya. The golden bowl, ang tasa,
Spirit of Prophecy publication, libro. Libro ni Sister White o ni Brother Hotep. 2SR. The Golden Bowl is that which contains the inspired interpretation of the scriptures or the writings of the Spirit of Prophecy. So, kanto siya. Spirit of Prophecy, Ellen G. White o Brother Hotep. Siya. Muna siya ang pinadayag 19 Gs. Thy brethren that have the testimony of Jesus worship God, for the testimony of Jesus is the Spirit of Prophecy. So, ang Spirit of Prophecy, sulat ni Sister White o ni Brother Hotep. Muna siya ang Golden Bowl. So, mopod na siya ang dragon na suko sa babae. Kay ang remnant, o ang babae, o ang remnant of her seed, na nagsunod sa kasuguan sa Diyos, o adunay panghimatuod ni Jesus. Muna siya. So, tinaw, na ang Golden Bowl, o Spirit of Prophecy, sulat ni Sister White o ni Brother Hotep. So, muna siya ang two pipes. Two pipes na siya. Okay. Ang two pipes, ingon dere, the bowl, the inspired writings, and the two pipes, the inspired human channels, no, through which the prophecies are revealed. Symbolic code number 5, volume 5, number 6 to 12, page 10, paragraph 16. So, ingon dire, the interpretation of the scriptures, therefore, being entrusted to the two pipes prophets. Kinsa ang mag-interpret? Si Brother Hotep ba? Lang ba? Dili. Si Brother Hotep o Sister White, nag-interpret po si Sister White. Gi-interpret niya ang Daniel 2. O, dili lang si Brother Hotep ang nag-interpret. Mao na siya. Kay duha man sila musuyop o gibutang nila sa Spirit Prophecy. O, two na siya. Two prophets. In the Christian era, it shows that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, but is of inspiration only. Mao na siya. The two golden pipes which carry the golden oil from the trees to the bowl are the only two mediums which God has employed since 1844 AD to interpret the scripture. So, usara ba ang nag-interpret? Daghan sa mga Davidian karon nga moingon sila, Sister White, visionary prophet, si Brother Hotep, interpretative prophet. Asa ka na ba mabasa ka na? Kana nga to, nag-interpret na siya sa scriptures. So, ang Golden Bowl, Spirit of Prophecy, sulat na sa duha ka mga propeta, instrumento sa 70 Adventist. Kay Adventist sa mga hapon. Sister White and Elijah. Elijah the prophet, the promised Elijah, si Brother Hotep. So, kung kana testimony, kana Golden Bowl testimony, sulat ni Sister White, Brother Hotep, bind up the testimony. Daghan sa mga Davidian ron, si Sister White daw mo bind up, si Brother Hotep daw mo bind up. Unsaon pag bind up ni Sister White o ni Brother Hotep, sila man nagsulat sa testimony. Oh, sila nagsulat sa testimony, tapos sila pa mo bind up, oh, tinuod akong sinulat. Pwede ba na? Ang nagsulat, ang mo kumpirma. Kanang akong isulat, ako mo kumpirma na, tinuod na. Wala yung anak, di ba? So, lahi ang mo confirm. Si Sister White o Brother Hotep, nagsulat Sister White. Sulat si Brother Hotep. Unya, si Sister White mo confirm sa iyang sinulat. O, tinood ni. Kining sulat na ko sulat, Brother Hotep ko. Tinood ang akong sinulat. Wala yung anak, ang mo kumpirma anak, dili sila ang na mga writers, ang uban. Muna ang pasabot ng confirm. So, ang binding up, wala gihatag kang Sister White o Brother Hotep. Kay sila ang nagsulat sa testimony of Jesus. Sila ang nagsulat sa Spirit Prophecy. Ang binding up, ang mga disciples niya, diha, mo confirm na tinuod sulat Sister White. Oh, tinuod na. So, kana nga disciples nga gisgutan diha, nga mutuo sila kang Kristo by divinely revealed truth.
Muna sila ang mo-confirm sa testimony. Dili si Sister White o si Barhotep. Kay wala man gisulti diha na sila, kundi ang among his disciples is to confirm that is the spirit of prophecy. Sa ila, among them and them only. Dili si Sister White ang mo-confirma sa iyang sinulat. Nga ang iyang sinulat, oh ako ni, tinuod kayo ni, 100%. Kisa mo yung mutuo ni mo ana, di ba? Nga ikaw raman ang nag-approve sa imong kuan. So, dirita sa tidings, Carmel's work was to produce the rod. Unya, piki ang Carmel, no, 100% to truth na siya. Ang buluhaton sa Carmel was to produce the rod. Basian's work is to vine it up, but only among truth's disciples. Ang trabaho sa Carmel ay mo-produce sa rod. Ang trabaho sa Basian, to vine up the testimony. Sulat ni Sister White o ni Brother Hotep. As they are the only ones who are following on to know and to accept the truth. Nga naman, gikumpirma na sulat ni Sister White, sulat ni Brother Hotep, tinuod na siya. Kay by inspiration. No? Karon, dirita sa 11 symbolic code. Unsa may meaning sa bind up? To bind up means to fasten together, to make fast, to unite, to protect or strengthen, to cause to stick together. Similarly, confirm means to make firmer, to strengthen, to make sure, to establish. Ang trabaho sa disciples, dili na, dito lahi mo, lahi man mi, lahi mo mo, di mo na mo kauban. To unite. Unite, mag-uban ta. Kay magkuyog ba ang duha? Gawas kung sila magkasinabot? Para magkasinabot mo, para magka-unite mo, magkuyog mo. Ana na siya sa Amos 3, saan na siya? 3:3, 3:5, 3:3. Na magkuyog ba daw ang duha? Na gawas kung sila magkauyon. Para magkauyon, mag-uban mo para magkauyon mo. Dili to separate, kundi to unite, to protect, to strengthen. Mao na siya ang bind up kay mao ni siya mga kamaturan, imong gihugbong ang mga kamaturan. Gikumpirma nimo na kini kamaturan, kini giusa ang kamaturan. Kay ang kamaturan na scattered, i-gather sa remnant church sumala sa spirit prophecy. Unsay giingon sa Review and Herald, bind up the testimony, seal the law among my disciples. This is the work. Kato pangutanan ni tatay, unsa may work sa Basian? This is the work to be done by the people of God. By the people of God. Muna siya. Spirit of prophecy. Wala magka-contradict si Sister White o si Brother Hotep. Namo gyud nay mo tapos hugpungon ang tanang kamaturan sa spirit of prophecy na sulat ni Sister White o sulat ni Brother Hotep. Muna siya ang trabaho na kailang humanon sa katawan sa Ginoo, pero kung dili ka katawan sa Ginoo, ayo apil sa bind up testimony. Di ba? Muna siya. Unsa pa ingon niya sa instruction sa Bible Training School sa December 1, 1902, paragraph 2. I am instructed to say to those who know the truth. Kadto mga tao nga nahibalo na sa kamaturan, bind up the testimony, seal the law among my disciples. So ang tinuod na disciples, dili siya mutuo kay hindawat na sila, o dili siya mituo tungod kay wa sila midawat, mituo siya kay sa iyang personal nakasabot siya sa kamatuoran. Mo na siya. Ang instruction nga gihatag kang Sister White na ang buluhaton sa pag-bind up sa iyang mga disipulo ang paghugpong sa kamatuoran, dili sa pagguba sa kamatuoran. So muna siya. O kana nga buluhaton na sa Basian. O kana porter's work, usa sa iyang work sa porter, bind up the testimony. What does bind up? Means confirm, it means to unite the bands of affection, na siya, loyalty or duty, hold by a moral tie, to
protect or strengthen. So ato nang gibasa ganina. No? So mo na siya. So mabasa na siya. Aton basahon ha. Hence, to bind up or to confirm the testimony is not to produce it, not to interpret scripture, not to solely to publish the resultant writings or message as the writings or message of the living spirit of prophecy. That is the exclusive prerogative, responsibility, and work of God's interpretative prophet, His Spirit, and His chosen and Spirit-filled messengers, the latter-day succession of which was temporarily halted with the passing of antitypical Elijah John, Brother Hotep, February 5, 1955. So, muna siya. Ingon diri, unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Okay? Matthew 16:19. Ingon diri sa Vision Tidings. So let all opposers and Bayesians haters take this to her heart. The work of the hour is not to produce the rod, or to interpret the scriptures, or to come up with something new and exciting, but solely to bind up the testimony, to be in charge of the work. Ang iyang trabaho, dili mag-produce sa rod o mag-interpret sa rod, kundi ang iyang trabaho, in charge siya, na nga work, to bind up the testimony. Ang makamaturan sa rod, sa testimony, ihugbong. Diya siya na in charge na trabaho. Dili to interpret, kundi pagkinabuhi. Naana ang kamatuoran sa Spirit prophecy, unsa na lang kulang sa mga David dyan? Pagkinabuhi. Binding sa kamatuoran, pagkinabuhi. Pag-confirm. Ana. And to carry out all other duties as is specified in the above paragraph as codified in the Leviticus for our time before the kingdom. Since only God's Vanguard Association, located on Bashan Hill, Missouri, Exeter, Missouri, the keys of the kingdom must necessarily to pass on to this association. So muna siya ang bind up. Diha siya na atasan. Karon, mao ni siya. Sulat ni Sister White, Spirit Prophecy. Sulat ni Hotep, Shepherd's Rod. Ang mga kamaturan, ana nga mga writing, giusa. Ani nga asosasyon. Wala siya mag-interpret. Wa siya mag-produce, kundi iya lang gi-confirma na kana siya nga gi-bind up tinuod. Mana siya. Sa gingon sa Awake o Sword 2, paragraph 4, whenever and wherever, yesterday Carmel, today in Bashan, tomorrow in Gilead, the Lord works in giving a genuine blessing. A counterfeit is also revealed. Mapadayag yun ang counterfeit. In order to make of non-effect the true work of God. Now, Bashan's binding up the testimony. Walay ko dekorasyon sa atong gibasa. Disulat ni Sister White na mao kini ang trabaho sa katawan si Ginoo karon to binding up the testimony. Mao na ang instruction na kinahanglan masabtan sa iyang katawhan to bind up the testimony. Ang testimony sulat ni Sister White ug Brother Hotep. Mao na siya. Pag-gathers kamaturan. No? Karon, asa man sa rad ning kining prophecy? Nana siya sa 1950 General Conference special. Itong basahon. Mo ning gingon, ato ni sabton, no? Tingnan diri. What is more? Should God send another than Elijah?
That is, someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord. Unsay mensahe ni Elijah, ni Barhotep? The great and dreadful day of the Lord. Pero ang Ginoo magpadala og uban nga dili si Elijah. O kana siya, naana siya mensahe. Other, lahi sa dreadful day of the Lord. He will not claim to be the Elijah. Wala siya mag-claim na siya si Elijah. Kay dili gyud siya si Elijah. He will not lie. Di siya mamakak. Hence, for anyone to make the claim that he is the Elijah, kung naay unay tao nga mag-claim siya na siya si Elijah, ingon ni Barhotep, but bear another message than that of the great and dreadful day of the Lord, is in itself positive proof that he is not a prophet of God at all, but arang imposter siya. So kung merong daw mubarog na sa akanang mga kuan Claveria o si Myung-ho Park o claim gihapon dili na impostor na siya, dili na siya tinuod. Pero ang Ginoo naa siya ipadala na ang mensahe dili dili siya great and dreadful day of the Lord, naa siya mensahe dili siya si Elijah. Kay gingon diha kung naay mo angkon nga naa siya mensahe siya si Elijah, pero ang iyang mensahe dili great and dreadful day of the Lord, ay klaro gyud na siya na dili gyud na siya tinuod, fake gyud na siya. Mo na siya padayon. Unsa may but pasabot ana? Hence, God is using a porter, one other than Elijah. Okay, meaning ato. Mo'y meaning ato. Sa volume 10. Will not claim to be the Elijah, one who will not lie, di siya mamakak. The very nature of his work, taking the oil out of the bowl, binding up the testimony, not interpreting the scripture, shows that he is not claiming to be Elijah and that he is not the Elijah. Na siya. Ako tagdugay na ako na rad believer. Ibalo ba mo na? Ang ako yung pagtuon sa una, ang among nadiilay namo na golden ball. 'Di ba ang golden ball mo na spirit of prophecy? Tapos mauna siya diha ta mo kuha. Dili ana ang but pasabot. Nga halimbawa Sister Jeneline, si Luigi, si Kuan Brad Bernal, tapos iya tagkuha og oil sa spirit prophecy, tapos kung unsa ang atong mausabtan mauna na ang teaching, no. Dili nga na ang but pasabot. Ang rad na siya ministry na ay 7 tube. Dili ta mo direct sa bowl. Ang matag-usa sa ato, dili ta musuyop og oil dito sa bowl na kung sa ato masabdan, mauna na siya ang interpretation, no. Ang tudlo sa ministry, kuan yun na siya sa ministry sa 7 tubes. Kaya ang 7 tubes ang mupakaon sa kuan. Ang kita nga individual, dili ta mo direct sa golden bowl. Dito yun na sa binding up. Binding up. Para ang teaching uniformity ba? Walay confusion. Kay find your explanation in the rod. Ang mo-produce ana ang giatasan to binding up the testimony. Muna siya sa 10, volume 10, number 4. Okay? Binding up the testimony is to binding up, confirm, not to produce. Ato na siyang gibasa ganina. Karon, unsa una to pagka paano tayo makasigurado nga patay naman si Barhotep ug Sister White? Kanang spirit of prophecy kay ang gitawag nga line of communication between heaven ug earth, naa man nay connection, open communication ba?
Karon, patay na si Barhotep o si Sister White. Unsaon na to pagka ang line of communication na madugtong gihapon ang inspiration. So, ingon si Barhotep nga ang spirit of prophecy magmanifest sa porter. Manifest sa porter. Sa daghan karon ng mga Davidian sa tibok kalibutan. Daghan karon. Majority wala na mituo sa porter. Wala sila'y porter. Wala sila'y porter. Kaya ang last porter para sa ila, si Brother Hotep. So, ang mag-bind up, ang porter, kay wala naman ang interpretative prophet. Sa porter, magmanifest ang spirit of prophecy. Siya ang mo-authorize sa shepherds. Kung walang porter, kinsa may nag-authorize sa mga shepherd kung walay porter? Kay diha sa porter, diha magmanifest ang spirit of prophecy. The active spirit of prophecy. So, atong tanawan ha. So, kita, sa vision, hintuo gid nga ang work sa porter nagpadayon dili naputol sa pagkamatay ni Barhotep. Dili to ang gipubot pasabot. Atong basahon ha. Ang trabaho sa porter mauni. Here, the student of present truth will not that by this illustration, Christ points out that the only shepherds that he recognizes as his are those who whom the porter opens the door. Kasi Kristo ang door, sumala sa John 10. So, ang porter, para good mo sulod ka sa mall ba? Nandili ka pa kasulod sa mall, na ay mo check, mo inspect. Ha? I-check ang kuha mo, baka na ay delikado diha, di ba? So mo na ang porter, di ka kasulod kung dili ka makapasa sa requirements sa porter. Unya, kung walay porter, walay mag-inspect, walay mo check. Sulod lang ng sulod ang bisan unsa nga kuan, tao. So na ay bantay pinto, na ay magwardya diha para ang makasulod diha, sigurado gyud na kumbertido o nakasabot. So mo na siya. And invites them in. The student will also note that all others are branded as imposters. So mo na siya. So karon, the porter, the one in charge. Ang porter, siya ay in charge. Open the door only to those who have complied with the requirements for admission. So, ang porter, siya ang ingon dere in charge sa buluhaton. Kana nga buluhaton. To binding up. And other words, the Lord is plainly telling us that no one may dodge the porter's inspection. So, muna siya. Okay? So, gingon dire nga is to bind up the testimony, the testimony is he is to inspect the sheep, inspect niya ang sheep, to let into the sheepfold sa association sheepfold, busra, pundok. Kay dili pwede nga naay pundok, naay sheepfold o busra, naay association, naay sheep, naay sheepfold, naay pasture, walay porter. Kay kana siya nga mga pag-ila sa tinuod na association, naay sheepfold, association, naay sheep, naay shepherd, naay pasture. Tapos ang problema kung walay porter, majority sa mga Davidian karon di mo tuog porter. Wala sila'y president. Ang porter man god gitawag na siya chairman. Chairman but pasabot president. Kaso ang pagsabot sa uban basta chairman, vice president. Ang word chairman, president man na. So karon, kadaghanan karon
walay mo authorize sa ila. Walay mag-authorize kay ang porter mo inspect. So, mo inspect siya, mo authorize siya sa shepherd. So, ang mga tao diha na mga worker walay nag-authorize. Sila sila lang nag-appoint sa ila kay wa may porter. So, gibutang ang porter diha, dili natapos sa pagkamatay ni Barhotep, ang dili natapos kay samtang naapay trigo og bunlayon naa ang porter. Kay siguro kung wala na ang buong layon, wala na siguro ang porter, pero kung naa pa nagsagol napadiha ang trigo ug bunlayon, mao nga ang gibutang sa Ginoo, gisugo niya ang porter to watch para walay makasulod. So mao na siya, samtang naa pa ang wheat eaters, ang kaaway buhi pa, sa iyang sheepfold, iyang butangan og porter, and commanded the porter to watch, kay naaman ang wheat eaters, na ang pangsirang damo. So kanus aman matapos ang buluhaton sa porter? Pagkamatay ba ni Barhotep? No. Matapos ang buluhaton sa porter pag mag-Ezekiel 9 na. Christ has further illustrated this incident in the parable of Mark 13:34. For the Son of Man is as a man taking a far journey, si Kristo man man, who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch. After a long time, open and close parenthesis, from his ascension and to purification of the church. Kanus mawala ang porter, gikan sa pagkayab ni Kristo sa langit, gisugo niya ang porter, matapos lang tong porter kung ma-purified na ang simbahan. Karon sa daghan karon mga Davidjan sa lahi karon nga mga pundok, wala may porter. Tapos giingon sa rad, matapos lang ang buluhaton sa porter kung ma-purify na ang church. Nagtuo man na sila nga ang vice, mao na OIC sa president, mao na authorize na mo pirma og unsay naa diha. Dili. Ilang OIC na. Ang tinuod gyud, kinamang ko'y files, ang tinuod gyud naagid sila president pero wala nila gi-rebuild sa kwan sa mga members. Sumala sa makasulod man ko sa kwan sa ilang restro. Ang mga nakarestro karon Davidjan daghan. Pero pwede man na nato masulod kay makasulod man ta na tinuod nagay president kay dili ka marestro kung walay president. Oo, kay mo man ang requirements. Na president sa restro. Nana siya. So, mawala lang ang trabaho sa porter kung ma-purify na ang church. Karon na purify na day ang church. Ingon diha after a long time, open and close parenthesis, from his ascension to purification of the church, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them, Matthew 25:19. Consequently, the period of his absence ends at the purification of the church. So ma-purify ang church, tsaka pa na makwan. At which time he reconcils with his servants and he himself take charge of his flock. So ang trabaho sa porter wala natapos sa panahon pagkamatay ni Barhotep, kundi nagpadayon na siya hangtod sa pagputli sa iyang iglesia. So wala pa man naputli ang iyang iglesia, but pasabot na aghapon ang trabaho sa porter. Tinaw na to. Ang trabaho sa porter ingon diri Ang porter kay ninahanglan na mga why a living porter nganong buhi man gyud ang porter? Nganong dili man patay? Unsaon pag-inspect sa ni Barhotep, patay na siya. Unsaon pag-inspect ni Sister White? Patay na siya.
Some question why there must be a living porter. Simply answer is because the Bible shows us there must be, and because the very obviously there must be someone living to bind up the testimony, and whereby to inspect and let the in the shepherds and the sheep. Since Brother Hotep's departure, he is not there to do so. Without other to do so, none can become accredited shepherds and non-accepted sheep, respectively, to lead and to be led in the shelter. So, ano siya? And out for green pasture. Okay, padayon. Yan na, ha? Muna siya. Porter, his identification and credentials. After Brother Hotep, God's servants and Porter passed away in 1955, the question naturally asserted themselves. Did the role of the Porter die with him? Namatay ba ang trabaho sa Porter pagkamatay po ni Brother Hotep? Was he the last porter? Si Brother Hotep ba ang ulahing porter? Why do we need a living porter? What is the porter's work now? Is to bind up. To bind up the testimony. So, ang porter, ang trabaho niya, to bind up. Kinahanglan yun siya og buhi. Wala natapos pagkamatay ni Brother Hotep. Si Brother Hotep, way mabasa sa rad na si Brother Hotep ang last prophet, last porter. Kinahanglan yun siya buhi nga porter. Ingon diri, the porter is not a dead man. Dili siya patay na tao. Nor is he the Holy Spirit. Dili siya ang Holy Spirit. Nor the rod books. Kay daghan nag-ingon na, ang porter, libro man na. Ang porter kita na. Usara man ang porter. Nor any other invention of the enemy. The porter must be a living, inspired agent. Inspired kay magmanifest man sa iya ang spirit of prophecy. Unsaon niya pag-bind up kung dili siya inspired, kung patay siya. Kaya ang Holy Spirit mo kuha man sa living. Fulfilling the role of the man of John 10, Mark 13, Luke 19, Matthew 24, and Kenred's statement. So, nato ni pabutog alas 9. So, diri na ta. Kini na lang atong basahon mga 2 slides, no? 3 slides. Ingon diri, diri na ta kutob. Mark carefully that just as God made the producing of the testimony and restoring the law of the spirit of prophecy, the identifying credentials of the remnant church since 1844. Ang identifying credentials sa remnant church niadtong 1844, spirit of prophecy, no? So sa kadaghanan di naman mo tuo. He is now making the binding up the testimony of the spirit of prophecy and the sealing of the law, the identifying credentials of his true Davidian remnant since 1955. So, ang identifying marks di ay sa tunood na Davidian to binding up. Mao gani na identifying mark sa Seventh-day Adventist Remnant Church to the law into the testimony. Mao gihapon sa Davidian gikan pa sa 1955 na mo bind up the testimony. Okay, padayon. Bind up the testimony, seal the law among my disciples to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kung walay bind up daw, kung walay kana nga sistema, walay kamaturan sa ila, walay kahayag ana nga katawan. Identifying mark man na. Brother, sister, Davidian, there will be no light in you. Siya. Not a ray more than in other professing Davidians now. Needlessly grouping
in different ways. If you try to dodge the porter at the door and the appointed shepherds by opposing and speaking not according to the binding up the testimony for the sealing of the law among truth's disciples. The porter is the faithful and wise servant who is serving, not producing the meat in due season present truth. Elijah's role was to produce the present truth, the rod message. The porter whom the Lord commanded to watch is to open the sheepfold for those who have complied with all the requirements and to gently lead them for in shelter and out for green pastures. His duty is to inspect the sheep and also to authorize the shepherds. Only a living porter can authorize and speak. The dead porter can do neither. The living porter, on the other hand, is the one through whom the spirit of prophecy is manifested in teaching, feeding, giving the message of God's sheep. In doing this work, he is not producing but binding up the testimony among truth's disciples. So, muna siya. Muna siyang trabaho sa pangutanan ni tatay, unsay trabaho sa bisyan. Muna siya. Not to interpret, kundi to bind up. Paghugpong sa tanang kamaturan sa testimony. Sulat ni Sister White in Brother Hotep. So, muna siya. Teaching, feeding, giving the message to God's sheep. So, muna siya. He is not to producing. Teach lang. Tudlo, binding. Hugpong sa kamaturan. Maura na. Pag kinabuhi sa kamaturan. Sister White, naman siya vision kay sa volume 5, sa Answerer 1, na ay portion na vision, transvision ang tawag. Pero kung imo basahon ang daghang sulat ni Brother Hotep, only 2 mediums to interpret the scripture. So, mo na siya, ang final magudiha ang sarad. So, progressive siya. Progressive siya. Dili man na siya, kanang mabasa nimo, dili man na siya ingon na, kuan. Pero, mo lagi, ang kamaturan ba? Dili na siya contradiction. Kaya naman siya vision. Hindi po na matawag siya interpretative. Nag-interpret magud siya. Ingon diha, the interpretative, na siya nakukita na kuan, nataraan God's inspired interpreters. Wa man diha, God inspired interpreter and visionary, wala. Store the golden oil in the golden bowl. Usara man ang golden bowl. Spirit of prophecy publication. Interpreters, dili interpreter. O, basta magina siya. One two interpreters ang Contain, ang golden bowl contain of inspired interpretation of scripture or the writings of the spirit prophecy. Sila man na nagsulat, ana. So, mo na siya. Gamay raman ni nga word akong gibutang, pero napatay mga mabasa. Napatay daghan mabasa. Nga, channels na, pero kadto okay, gihapon tong iyang gibasa. Ana siya. Silang duha, sila, nag-interpret sa scripture, being entrusted to the 2 pipes prophets. Mabasa gina siya. Silang duha. Si Sister White, mikuha sa old, mikuha sa new. Si Brother Hotep, mikuha sa old, mikuha sa new. Silang duha. Dili literal ng 2 diha sa kwanto. Dili literal diri na tao. Sayop ni siya nga. Kini Sister White ni, tapos kini si Brother Hotep ni, dili. Walay Brother Hotep ug Sister White na diri pikas ug diri Sister White, wala. Si Sister White nag-interpret diri, si Brother Hotep nag-interpret diri ana. Ana siya. Okay? Kina? So, mangayok wa na bro na imong mabasa. Okay? So mo na siya,
napatay kuan ani may tungod diri sa kini. Sama sa akong giingon ganina, dili kita ako dili ko mo direct sa bull. Dili ko mo rely sa 7 tube sa ministry. Dili ko pwede mo basa. Pero pwede ka mo basa. Pero kung kuha na siya sa mga doctrine siya, maghimo, mo contradict sa ministry, dili pwede. Okay, sila man ang 7 tube, sila man ang authorized nga muhatag og message sa church. Kita man eh, ang church niya mo maning kining candlestick. Clarification lang bro, kung pasabot nga ang tubes is mga hard ministers. Ang tubes kuha na siya, nagkuha na siya sa dire gini. Di ba ang tubes na nawa ha? Ato. Tubes, di ba? Oo. Kini oh. Di usara niya pero pito na siya. Ang tubes kung imo tanawon ministry. Alagi. So, 7 meaning sa 7 helpers. ang word na ministry means hard ministers. Oh, kay naman ang ministers diha. Ano na siya? Kinatibukan. Oh, 7 complete. Oh. Dili sa usara. Nagkuha sa mensahe sa Golden. Oh, si Brother Hotep o Sister White, silang authorized mo interpret. Pero ang 7 tube wala diri sila mo kuha diri tas ang mga membro diri ra pod sila magkuan sa ministry. Dito sila. Kay kung tugutan nato nga ang individual diri magkuan diri mag-direct lahi-lahi tag study. Oh, kay kini sila kuan man ni siya kanang inspired man. Oh, inspired man siya. So wala ta tugot, wala ta bawali pero sa ministry ang pag Sa Laodicea or sa Seventh Adventist, direct sila. direct sa kuan. Oh. Wala mo sila kabaluan na sa oman. Mo na siya. So, akong natol gi-emphasize ang kini siya. So, mo na siya mga kaigsunan no. So, maura to dagang salamat. Ginoo magapanalangin ka nato.